Umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok ng baril sa loob ng Senado. Pati mga senador na nooy nagpupulong na ipit kaya humingi ng tulong sa mga otoridad. Ang latest sa sitwasyon sa Senado sa live report ni Jamie Santos. Jamie? Ato, matapos ang putukan nga sa loob ng Senado, napansin natin ang karagdagang puwersa ng PNP sa loob ng sa labas ng Senado, maging sa area ng GSIS ngayong gabi. Katunayan, mag-aalas 10 ngayong gabi, nakasalubong natin ang ilang mobil ng pulis, nasakay ang ilang PNP SWAT na pumwesto sa may GSIS building. Mahigit 2 oras ng tensyonado ang sitwasyon sa Senado sa gitna ng ipinatupad na lockdown at mga putok ng baril kanina. Meron po tayong natanggap na impormasyon na pagkatapos sa aming sesyon itong araw na ito, meron na po mga operatiba ng NBI at ng CIDG ang pupunta dito para ako'y arestuhin. Matapos ang ulat na may planong arestuhin si Senator Bato de la Rosa, sinabi ng Office of the Senate Sergeant at Arms, mayroon silang aarestuhin. Pero wala silang pinangalanan. Itinaas sa heightened alert at muling isinailalim sa lockdown ng Senado. Ibig sabihin, walang papasok at walang lalabas sa gusali. Ibinaba na rin ang accordion door papasok ng Senado. Sa labas naman ng gusali, mahigpit ang seguridad at armado ang mga tauhan ng OSAA. Ilang sandali lang, may mga otoridad na pumasok sa gusali na may bitbit na high-powered firearms. Pasado alas 7 ng gabi, bumaba mula sa opisina ng Senate President si Senator Bato de la Rosa. Sa gitna ng lockdown, narinig ang pagbarena ng 2 pintuan sa ground floor ng Senado. Ayon sa mga staff ng OSAA, papunta sa GSIS ang pintuan. Bago mag alas 8 ng gabi, Emil. Yes, please, go ahead. Emil, yes, can you hear me? Nagtakbo kami na bigla. Nagkaroon ng sunod-sunod na pagkakos. nagkaroon na ng putukan sa ikalawang palapag ng Senado. Nagtakbuhan ng mga Senate staff, pati ang mga nakaabang na media. Namatay na rin ang ilaw. Emil, nagtatakbuhan kami. Namatay ang mga ilaw, parang emergency light na lamang yung gumagana ngayon. Nag-livestream si Senate President Alan Peter Cayetano. But ito po ang emergency. Nagkaputukan na po. May report ako from the Sergeant at Arms. So NBI is denying na tao nila pero nagkaputukan na. So we don't know what's happening. Everyone's locked in their rooms now. We cannot go out. We cannot secure our other staff. Walang sumasagot from the government, from us. This is the Senate of the Philippines. This is the Senate of the Philippines. May putukan na po dito. So sa lahat ng nakikinig, please, DND, DILG, what is happening? NBI, what is happening? Why are we under attack here? I don't know what's happening. But I do not know if I can keep my people safe here. Pasado alas 8 ng gabi, dumating na sa Senado si NCRPO Chief Police Major General Anthony Aberin at DILG Secretary John Vic Remulla. Wala po kaming tao sa loob So definitely hindi namin tao yung nagkaputukan. 20 minutes ago, I got a call that there is a commotion inside the Senate. As of now, the report is no one is hurt. The perpetrators are not identified. I will not arrest Senator Bato. Just to be clear, I will not arrest him. I am here to secure everyone. Ato, matapos ang putukan sa loob ng Senado, isang security guard ng GSIS ang lumapit sa kanyang mga kasamahan na nakapwesto sa Gate 2 o Makapagal Gate ng GSIS. Ayon sa kanya, bigla na lamang may nagpaputok sa direksyon ng mga NBI. Hindi naman niya matukoy kung saan eksaktong nagmula ang putok ng baril. Anya, nasa itaas ang mga NBI agents at tila ang mga ito ang target ng pamamaril na nauwi sa palitan ng putok. May kasama rin umano siyang ilang ahente sa ibaba nang bigla na lamang
nang sumiklab ang putukan. Naipit din daw siya kasama ng ilang NBI agents sa gitna ng insidente. Samantala, Atom, nagpapatuloy ang programa rito sa labas ng Senado at bukas na rin yung gate. Nakalabas na rin yung ilan nating kasamahan na reporters maging ang ilang Senate staff na naipit kaninang ng lockdown. At yan ang latest mula rito sa Senado. Balik sa iyo, Atom. Maraming salamat, Jamie Santos.